Ngayon naman po, mga kababayan, nasabi na po, nabanggit na po, no? Isa yung confidential funds doon sa reklamo sa impeachment. Meron pa pong isa, mga kababayan, yung bribery po, mga bossing. Ito naman yung Tanggap po ba kayo ng envelope? Oo, di ba? Meron mga pumunta doon sa Kongreso. Actually, pati si Michael Powa nagsalita na nakakatanggap siya o nakatanggap siya ng envelope. Naalala niyo po to, mga bossing, kung siyam na buwan, tagbe 25,000, kung 25,000 ba o 50,000, yung mga ibinibigay, inaabot po na mga envelope, mga bossing. O, pakinggan nyo ho ito ha, isa din po ito sa dahilan kung bakit pinapa-impeach si BP Sara. An envelope, and it was later on I found out that there was money in it. Nakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Bata po ni Sara yon, yung si Paharda, ASEC. Yes, sir. I-turn over ko na yung envelope. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, Uy, wala pala kayo eh. Marites lang daw pala yung mga nakatanggap ng envelope eh. Puro Marites. Bakit hindi kayo nagsampa ng kaso? Hindi na nga kaso yung isinampa, impeachment na nga eh. hindi ka pa ba sold doon sa impeachment? Oh. isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni na former DepEd Yusek Gloria Humamil Mercado, DepEd Director O yun, si Gloria Mercado, ano yun? Marites lang din yun. Siya mismo may pinakita ho na mga envelope, dinala niya yung mga envelope. O di ba? At meron pang ibang mga tao, pati po si Michael Powa, mga bossing. O, bribery po and graft and corruption. Isa din po yan sa dahilan kung bakit pinapa-impeach ang ating vice-presidente. Resty Osias at Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Ayan, mga kababayan. Meron pa. Isama mo na yung huling pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at yung pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sama-sama niyo po lahat yan. No? Yung mga dahilan kung bakit ini-impeach si BP Sara, mga kababayan. O mga DDS, okay lang kayo dyan. No? Tatapusin ko na to. Baka mamaya ako pa dahilan nung himatayin kayo dyan eh. O, uminom kayo ng tubig ha. Huwag niyong kakalimutan uminom ng tubig. O, ay hindi, pahabol ko sa inyo. Tigilan niyo yung pangungupal kay dating Pangulong Duterte. Kayong mga DDS, ang hilig niyong kupalin yung yung leader niyo. Bakit? Laging nagpapatawag ng mga ng mautog-mautog. Kayo naman, pinapaasa nyo. Pupunta ko kami. Eh ano ba, alam nyo kung tawag doon? Kinukupal nyo ang dating Pangulong Duterte, pinapaasa nyo lang. Simpleng pagpapatawag lang doon sa Kongreso, ayaw lumitaw ni Celis. Tapos ang lakas ng loob na magsabi na duwag ang ating Pangulo. Bakit daw ho? Dito sa Pilipinas. Ito. Ugnay kasi ito sa laban ng gobyerno kontra CBP. Ayan. Sabi dito ng Semenay. Buhay pa ba ang Semenay? No? Semenay News. Duwag na diktadura ang gusto ni na Marcos Jr., Speaker Romualdez, gamit ang Kongreso bilang sandata. Ano yun? Nagdikta ka, pero duwag ka? Sige nga, paliwanag mo, Eric. Only happening, mga bagay ito na nagaganap lang sa isang umiiral na diktadura. Kaya sabi ko nga, duwag na uri ng pagkadiktador ang gustong gawin ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez because they are weaponizing. Sir, ito pong nangyayari ngayon. Yun pala, mga kababayan, no?
Yun pala yung tawag nila, duwag na diktadura doon sa ginagawa ng Kongreso. Doon po sa pag-iimbestiga, mga boss chief amo, sir, lalo na po sa confidential funds. Oh, diktadura pala kapag ka ganun. Pagka po yung kampo nila, yung iniimbestigahan, mga bossing. Ano po? Which is nakikita naman po natin, yung pag-iimbestiga na yan, meron pong mga, kumbaga, merong mga back-up, may mga pinanggalingan. At yung mga tinatanong ho sa kanila, mga bossing, mismong sila alam. Di ba, Belia? Oh. At John Harry Montesuso. Ano? Alam nila yung nangyayari. Kaya lang kung makikita nyo, mga kababayan, yung mga tinatanong doon sa Kongreso, nako, alam nyo pong umiiwas lang na sagutin eh. Bakit to? Kapag sinagot nila, laglag ang tuka nila, mga bossing. No? Unang-una, hindi naman ang ating Pangulo ang nag-iimbestiga sa kanila. Kongreso, ang nag-iimbestiga sa kanila. Di ba? Sa administration, good morning nga po pala mula po dito sa Pilipinas. Wala na sa Pilipinas si Eric. Nagtago na. Ano yan? Lumabas na ng bansa si Eric? Imbis na magpaliwanag, imbis na ipagtanggol yung kanyang sarili, lumabas na, nagtago na. Tama ba ako? Kasi di ba isa si Eric doon sa mga vlogger na pinapatawag doon sa Kongreso. Kasama siya dyan, di ba? Wag mo itanggi, Eric, na hindi ka vlogger. Diyos ko, yung SMNI nyo naman, ilang beses nang isinara. Wala naman din prangkisa yan. Ano tawag sa inyo? Di vlogger din. Di ba? Ang lakas ng loob. Tumawag ng duwag sa Pangulo. Yung pala, siya yung takbuhin. Ano po? Sabi ni Reginald, Pagana, real talk, itong administrasyon lang na ito ang gusto ko na ma-extend. Kaya kahit anong paninira sa kanya, alam ko nang nagtatrabaho talaga ang Pangulo ng maayos. At ito la ang tunay na nagmamahal. Tama ho. Sabi ni Mabel Kinjo, nasa China ata ang NPA. Ugnay kasi ito sa laban ng gobyerno kontra CPP, NPA, NDF, lalo na yung ating information dissemination campaign. At bahagi po ng demokrasya is yung boses ng pagtutol. Kasi nga po, di ba, base sa kasabihan, nagpapatibay sa isang demokratikong bansa ang mga boses ng dissent. Mga kababayan, titibay naman po talaga, no? Kung yung mga pinagsasasabihan nila kumbaga walang halong fake news, walang halong paninira. Miski naman po ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kahit ano po ang sabihin niyan, basta po totoo yung sinasabi niya o nagtatanong siya, kumbaga, walang ano diyan, walang magagalit diyan. Kaso ang pinapakalat na nila bangag ang Pangulo, wala naman pong ebidensya. Malinaw ho yun, no? Lumalabag na po sila, lumalampas na po sila sa karapatan nila, mga bossing. Ano po, kasi ang problema dito sa mga ito, kapag gaganyan na ipapatawag na, mga kababayan, biglang kumakapit na, sasabihin, naku, sinisikil na po ang aming karapatan ng gobyernong ito. Samantalang sila din po ang may kasalanan. Sila yung mga nauna. No? Naunang mag-fake news. Pag ganito po ba ang nangyayari ngayon, tayo po ba ay nasa demokrasya pa, ka-Eric? Nagiging Okay na itong mga SMNI. SMNI, tayo ba ay nasa demokrasya pa? Oo, ramdam na ramdam namin. Yung demokrasya, kayo lang ang hindi nakakaramdam ng demokrasya. Bakit? Baka mga taga-Pluto yata kayo Sa sobrang demokrasya ng Pilipinas, napakaluwag na po. Huwag niyong gaguhin ang taong bayan doon sa mga patanong nyo na, tayo pa po ba? Nasa demokrasya. Tapos ang sasagot yung dating NPA. Yung dating salot. Di ba, mga kababayan? Wala na ba kayong ibang ma-interview? Kayo-kayo na lang yung nag-i-interviewhan dyan. Tapos papangalanan nila,
dating kadre, papangalanan nila, international political analyst, achuchuchu. Yung pala, pagtingin nyo mga kababayan, sila lang din ho. Paikot-ikot lang ho sa kanila. Si Roque, merong ano yan eh, international lawyer or something, achuchuchu. Ayun, napunta, international. Nagtatago. Kami pa, paikot-ikutin nyo, meron pa kayong iba't ibang mga pangalan ninyo o iba't ibang mga tawag sa inyo. Pagharap naman ng camera, si Eric lang. Na dating salot. Di ba? Ano ba ang NPA? Hindi ba salot ng lipunan yan? Formalidad na lang, Brother MJ and Brother Jade, o nagiging token. Ang tawag dyan token, democracy, o formalities of democracy. Sapagkat ang diwa at ang buong pagiging sagrado o the sanctity of democracy is in its openness to listen to both sides of opinions. And Bakit ayaw nyo Ayaw nyo magpaliwanag ngayon? Parehas na opinion. O ngayon, yung opinion nyo at yung paliwanag nyo na ang hinihingi doon sa Congress, ba't ayaw nyo pumunta? Di ba? Ayaw nyo pumunta. Ngayon, hinihingi yung paliwanag ninyo. Hinihingi yung side ninyo. Ayaw nyo pumunta. Tapos sasabihin nyo ngayon, walang demokrasya. Yung pagpapapunta sa inyo, pabor sa inyo yun para maipaliwanag nyo sa sambayan ng Pilipino na mali itong Congress na to. Pinagbibintangan kami ng ganito, ganyan. Ba't hindi kayo na magpaliwanag? Tapos sasabihin nyo, wala nang demokrasya. encourage and promote dissenting opinions. At hindi para isuppress ito, takutin ang mga nagsasagawa. Yun po bang pagbibintang nila? Yun po bang paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Opinion pa ho ba yun? Hindi. Di ba rekta nilang sinasabi? Adik ang Pangulo. Yan ho ay sa pangunguna ng dating Pangulo. No? Na si Duterte ho, mga kababayan. Tingin nyo po, hindi sila lumalabag sa karapatan ng tao, mga kababayan. Tapos tanungin mo, nasaan ang ebidensya mo? Wala. Trip ko lang sabihin. Bakit ganyan kayo? Trip nyo lang palang sabihin. Maraming salamat and God bless po sa ating